May bagong paraang naisip ang MMDA para makabawas sa matinding traffic sa Metro Manila. Yan po ay sa pamamagitan ng isang mobile app na tinatawag nilang Friend Trip na ang konsepto ay carpooling. May ulat on the spot si Steve Dailisan. Steve? Kung yung pagkakaibigan nga online ay mas pagtitibayin pa raw ng samahan sa kalsada para bawas traffic at solusyon. Inilunsad ngayong araw itong tinatawag na Friend Trip mobile app. Gamit yung social media na Facebook ay maaring i-download itong app na ito sa Google Play para doon sa mga Android users. At sa susunod na 2 linggo ay pwede namin itong i-download ng mga Apple users. Libre ito, Connie, na kanilang madadownload. Pero yung konsepto nito ay carpooling para doon sa mga magkakaibigan. Halimbawa sa Facebook, kung kayo nakatira sa isang lugar o malalapit yung mga tirahan ninyo, ay ini-introduce nila yung konsepto ng carpooling. Ayon kay MMDA Chairman Francis Tolentino, malaking tulong ito sa traffic, lalo sa carpooling ay makakabawas dun sa inaasahang traffic na lalala pa sa volume ng mga sasakyan. Ngayong 2015 kasi po inaasahan na aabot hanggang 250,000 units ng bagong sasakyan yung dadagdag dun sa kasalukuyang volume ng mga sasakyan dito sa ating bansa. At mula riyan ay mga 30% daw yung gagamitin dito sa Metro Manila. Sa taong 2016 ay posibleng tumaas daw hanggang 300,000 units yung car sales. Kaya nga, ang sabi ng MMDA, malaking tulong kung ang mga magkakaibigan sa pamamagitan ng social media, yung Facebook, ay mag-carpooling na lamang. Yung carpooling app na ito, yung tinatawag na Friend Trip, pag yung dinownload ay maglalagay ka lamang ng yung mga information. Pwedeng kung piliin kung ikaw ba ay yung mismong driver o kung ikaw yung rider. Ngayon, kung pipiliin mo na ikaw ay rider, lalabas doon yung mga indicators tulad ng red, yellow at green. Pag red, ibig sabihin puno na yung sasakyan na pinili mo. Yellow naman, ibig sabihin pending pa yung request. At kung green naman, ibig sabihin meron pang mga bakanting upuan na pwede mong maupuan o available pa dun sa iyong piniling sasakyan. Ang sabi sa atin kanina ni Chairman Francis Tolentino, pagdating sa security ay hindi ka naman daw siguro magpapasakay ng hindi mo kaibigan o hindi ka rin naman daw sasakay doon sa hindi mo kaibigan. Kaya nga importante rin daw na talagang yung mga taong mapagkakatiwalaan lamang yung iyong sasakyan. Ang tinitingnan nila dito, Connie, in the future, para doon sa mga drivers na madalas magpapasakay ng kanilang mga kaibigan doon sa kanilang mga sasakyan nang walang bayad, ay pwede nilang bigyan ng insentibo kagaya halimbawa nung pag-exempt sa number coding or yung pagdadagdag ng window hours para mas marami pa yung makapagsakay. At yung app na ito, Connie, ay again, libre at syempre, ang sabi naman ng MMDA dun sa mga mananamantala, halimbawa yung magda-download ng app at maniningil ng bayad dun sa kanilang mga kaibigan, yun daw illegal na. Kumbaga may tuturing na kolorum dahil ang app na ito ay intended para gamitin ng walang bayad at para talaga dun sa mga magkakaibigan. Kaya nga tinawag nilang Friend Trip. Connie. Steve, paano naman nila daw monitor kaya kung hindi magpapabayad, di ba? Kung hindi ito maaabuso sa security, nabanggit mo na, syempre, hindi naman siguro, sabi niya, na sasakay yung mga tao kung hindi nila kilala. Pero paano nila talaga monitor yan? Yun nga, Connie, kasi meron din naman daw report. Kumbaga may post-report naman din dun sa mismong app kung ilang beses ka sumakay o kung kanino ka sumakay. So yun ang magiging basehan nila. At saka ang pagdating daw sa usapin ng seguridad, yung halimbawa, yung picture ng driver, kung ano yung picture ng iyong kaibigan sa kanyang or yung display picture niya, yung profile picture niya sa Facebook, yun din yung mag-a-appear dun sa mismong app at yung ilang mga detalye dun. Kagaya halimbawa ng kanyang birthday, etc. at maging yung plate number. At para naman dun sa mga minors na sasakay, makikisakay dun sa kanilang mga kaibigan gamit ang app na ito, ay kinakailangan daw ng parental consent. So yun ang mga security measures na sinabi sa atin Chairman Tolentino na kahit paano raw ay makakatulong naman din para masiguro na ligtas yung mga sasakay at gagamit ng app na ito, Col. Siguro dapat pag-aralan pa mismo yan ng husto, Steve, dahil masyadong marami pang katanungan as to the security then. At kung talagang kaibigan ang inire-request naman, bakit mo naman kailangan i-download itong mobile app na ito? Pwede naman kayong diretso na lang mag-usap, hindi ba? Di ba may mga ganong concerns din na nakukuha din tayo dito sa text message? Actually, Connie, pero
doon nga doon sa mismong app, nakalagay din naman doon kung pwede mo siyang i-reject or pwede mo siyang i-accept doon sa sasakyan. Kumbaga, pinormalize lamang ng MMDA yung konsepto. Pero, halimbawa, kung manggagaling ka ng Makati, tapos makikita mo doon sa app na meron kang mga kaibigan sa Facebook na nasa Makati at sila ay meron ding app na gano'n. Kumbaga, ang concept nila is madali mong malaman kung sino yung mga nasa area yun. Kasi merong map, may map na lalabas doon sa mismong app. At malalaman mo mula doon kung sino yung pwede mong sakyan. So, parang gano'n ang konsepto niya, Con. Alright, maraming salamat Steve Dailisan sa iyong update na yan.